Kabanata 3041. Ano? Nahirapang paniwalaan ang karamihan. Narinig ko na ang pagbabago bago sa antas ng dagat o pagsabog ng bulkan ay maaari talagang bumuo ng mga bagong isla. Ngunit ang prosesong ito ay karaniwang tumatagal ng ilang araw, kung hindi buwan o kahit na taon. Paano maaaring lumitaw ang isang maliit na isla nang wala saan sa loob lamang ng isang araw? Ipinaliwanag ni Isaac. Magandang tanong iyan. Ang totoo, ang islang ito ay palaging umiiral. Gayunpaman, ito ay itinago ng isang makapangyarihang sinaunang spell na ginawa ng isang sinaunang kataas-taasang nilalang. Na ginagawa itong hindi matukoy ng mga ordinaryong tao na tulad natin. Kamakailan lamang, ang malakas na spell na ito ay nawasak ng isang tao. At iyon ang dahilan kung bakit ang isla ay naging nakikita na ngayon. Nagkatinginan ang lahat. Puno ng pagdududa ang kanilang mga mukha. Isang sinaunang kataas-taasang nilalang. Isang malakas na spell. Ano ang sinasabi niya? May nagtanong. Ano ang punto mo sa pagsasabi ng lahat ng ito? Paano ito nauugnay sa paksa ngayon? Tinabi ni Isaac. Una, gusto kong ipakilala ang aking sarili sa lahat. Sa totoo lang, residente talaga ako ng misteryosong islang ito. 10,000 sa amin ang naninirahan dito. Lahat tayo ay orihinal na mula sa Eurasia ngunit maaaring sapilitang dinala rito o nalinlang na pumunta. Sa isla ng Theas, kami ay inalipin at isinailalim sa kapangyarihan ng iba, na nagtitiis ng isang buhay na mas nakababagot kaysa sa mga hayop. Hindi. Ang pagtawag dito na hindi makataong pagtrato ay isang maliit na pahayag. Sa mata ng may-ari ng Theas Island. Ang buhay namin ay may mas kaunting halaga kaysa sa mga hayop. Gaano kalupit ang ating kapaligiran sa pamumuhay? Itatanong mo. Ang mga moldy buns ay nagiging isang delicacy. At mayroon pang ang madalas na paglitaw ng cannibalism. Sa Theas Island, 12-dosenang o kahit daan-daang tao ang namamatay halos araw-araw. Upang sabihin na ito ay isang buhay na impyerno sa lupa ay hindi pagmamalabas. Akala namin ay gugulin namin ang natitirang bahagi ng aming buhay sa purgatoryong ito. Ngunit pagkatapos, isang tagapagligtas ang bumaba sa isla. Ang tagapagligtas na ito, na itinaya ang kanyang buhay at makitid na nakatakas sa kamatayan, ay tinalo ang may-ari ng Theas Island. Iniligtas niya kami mula sa isla at ibinalik sa aming inaasam-asam na tinubo ang bayan. Gayunpaman, sa loob ng ilang taon ng pagkawala ng tagapagligtas na ito, isinumpa siya ng mga tao ng kanyang sariling bansa bilang isang taksil. Walang humpay na hinahabol siya. Nakakasira talaga ng loob. Ang dami ng impormasyon sa mga salita ni Isaac ay napakalaki, na nag-iiwan sa lahat na hindi maproseso ng sabay-sabay. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, may nagtanong. Tinasabi mo ba na ang tagapagligtas na nagligtas sa iyo ay ang dating Great Marshal? Tumanggo si Isaac. Tama iyan. Ngumuso ang isang reporter at nagtanong. Yay! Hindi mo ba naisip na masyadong halata ang kasinungalingan mo? Kung sinusubukan mong ipagtanggol ang dating Great Marshal, gumawa ka man lang ng dahilan na mas kapani-paniwala. Ano ang lahat ng pag-uusap na ito tungkol sa Theas Island? 10,000 alipin. Isang purgatorio, at isang tagapagligtas. Tinusubukan mo bang magsulat ng isang nobela o isang bagay? Mas maaga kaming naniniwala na ang mga baboy ay maaaring lumipad. Tinabi ni Isaac, mayroon akong paraan upang patunayan ang aking sarili. At sumusumpa ako sa sarili kong buhay. Mananagot ako sa bawat salitang aking bibigkasin. Hindi pa rin siya pinaniwalaan ng mga tao at tinuya. Sige, patunayan mo sa amin. Tinabi ni Isaac, 30 years ago ay dinukot ako. Ang aking tahanan ay nasa Dove Street sa Lost Erg. If Mary, na may numero ng bahay na 405. Maaari mong i-verify sa aking pamilya kung bigla akong nawala 30 taon na ang nakararaan. Noong umalis ako, 7 taong gulang pa lang ang anak ko. Ngayon, siya ay dapat na 37. Malamang na may asawa na may sariling mga anak. Nang matapos ang kanyang pangungusap, si Isaac ay napuno ng kalungkutan at kalungkutan. Nakaramdam siya ng pangungulila. Mabilis na nagsalita ang isang reporter.
Maaari kaming makipag-ugnayan sa mga residente ng 405 Dove Street sa Lost Erg. If Mary sa pamamagitan ng pampublikong ahensya ng seguridad. May nagpahayag ng kanilang hindi paniniwala. Naniniwala talaga kayo sa sinasabi ng lokong ito at gusto mong kumpirmahin ito. Tinabi ni Kieran. Dahil ang bagay na ito ay may kinalaman sa dating Great Marshal. Dapat tayong magpatuloy ng maingat. Kakabutihang palad. Mayroon akong ilang mga koneksyon sa pampublikong ahensya ng seguridad. Matutulungan kita sa pagkolekta ng impormasyon. Malaki. Umaasa kami sa iyo, Mr. Price. Inilabas ni Kieran ang kanyang mobile phone at tinawagan ang kanyang kaibigan sa pampublikong ahensya ng seguridad. Na ipinapaliwanag ng detalyado sa kabilang partido ang ins and out ng sitwasyon. Ang kabilang partido ay nagkataong isang die-hard fan ng dating Great Marshal. Nang marinig na ang bagay na ito ay maaaring makaapekto sa reputasyon ng Great Marshal. Agad nilang ipinahayag ang kanilang pangako na seryosohin ito at pangasiwaan ito ng may pag-iingat. Matapos ang isang serye ng mga paglilipat, ang tawag sa wakas ay nakarating sa Dove Street Police Station. Ang istasyon ng pulisya ng Dove Street ay agad na nagpadala ng mga opisyal sa bahay ni Isaac. Mabilis na lumabas sa kabilang dulo ng telepono ang boses ng isang medyo may edad na babae. Kamusta? Maaari ko bang malaman kung sino ang tumatawag? Ipinaalam sa akin ng mga opisyal na sinusubukan mong makipag-ugnayan sa akin. Easy, sabi ni Isaac, na pinipigilan ang mga luha. Easy. Ako ito. Ako. Nakabalik na ako. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan sa telepono. Isang boses na puno ng pagtataka ang bumulalas. Tatay. Ikaw ba talaga ito? Tatay ko lang ang tatawag sa akin ng Easy. Dad. Ikaw ba yan? Ikaw ba talaga? Sagot ni Isaac. Ako ito. Easy. Nakabalik na ako. Patawarin mo ako. Tagulat ng lahat. Napaluha ang nasa kabilang dulo ng linya. Tay. Ikaw. Sa wakas nakabalik ka na. Alam mo ba kung ano ang pinagdaanan ko nitong mga taon? Na-miss ka ng sobra ni nanay at namatay siya hindi nagtagal pagkatapos mong umalis. Naiwan akong mag-isa. Hindi na napigilan ni Isaac ang kanyang emosyon habang tumutulo ang kanyang mga luha. Ang nakaaantig na pagsasama-sama ng isang ama at isang anak na babae ay nagpaiyak sa hindi mabilang na mga tao. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay sinabi ni Isaac, Easy. May mga bagay akong dapat asikasuhin ngayon. Tapusin na natin ang tawag dito. Kapag tapos na ako sa lahat dito, hahanapin kita. Ang anak ni Isaac, si Isabel, ay sumigaw. Itay, hindi. Mangyaring sabihin sa akin kung nasaan ka ngayon. Pupunta ako para hanapin ka. Pagkatapos ng maraming matiyagang panghihikayat mula kay Isaac, sa wakas ay nagawa ni Isabel na pakalmayan ang kanyang damdamin. Pumayag na masunurin siyang hintayin sa bahay. Huminga ng malalim si Isaac upang pakalmayan ang kanyang sarili matapos ang tawag bago sinabing. Ngayon, naniniwala ba kayong lahat sa akin? Isang reporter ang nagtanong. Sino ang nakakaalam kung ang lahat ng ito ay isang charade na iyong na-orkestra? Ang babae sa kabilang linya ay baka artista lang na inayos mo. Tinabi ni Isaac, alam kong sasabihin mo iyan. Kaya naman naghanda ako ng higit pang ebidensya. Ginoo, presyo, maaari mo ba kaming i-connecte sa hangganan sa pamamagitan ng video chat? Tumango si Kieran. Walang problema. Hindi nagtagal. Lumabas ang isang video image sa malaking screen. Na nagpapakita ng 10,000 mga kababayan ni Isaac na nakatakas lamang mula sa Thies Island at ngayon ay napadpad sa silangang baybayin. Tumawag si Isaac. Maaari mo bang ibigay ang mga address ng iyong tahanan? Kailangan naming i-verify ang iyong mga pagkakakilanlan. Bitawan mo muna ako. Ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay sabik na humakbang pasulong. Ako si Luther Grant. Mula sa Colstrax, Loughbury. May makakatulong ba sa akin na makipag-ugnayan sa aking pamilya? Nakatira ako sa 38 Easton Street. At ang numero ng telepono ng aking tahanan ay 7,658,254. Nang umalis ako sa bahay,
20 taong gulang pa lamang ako. At ang aking ina ay may malubhang karamdaman. Oh, mahal na Diyos, nakikiusap ako na pagpalain mo ang aking ina. Sana buhay pa siya. Agad diniyal ng isang reporter ang binanggit niyang numero ng telepono. Mabilis na kumonekta ang tawag. Ang tinig ng isang matandang babae, pawis at paos, ay naglakbay mula sa kabilang linya, na naputol ng paminsan-minsang pag-ubo. Sino te? Sinong nandyan? Nanginginig sa emosyon ang boses ng lalaki. Nay, ako po, Lucy. Nakabalik na po ako. Salamat at hindi nagbago ang numero ng telepono. Ilang bulungan ang narinig sa kabilang dulo ng telepono bago naging mad-alien at malakas ang tono ng matandang babae. Lucy, Lucy, you're my Lucy, my boy. Oh, my baby, you're finally home. Na-miss kita ng sobra. Isang matinding pag-ubo ang nangyari. Na naputol ang sinabi ng matandang babae. Ang lalaki, si Luther, ay galit na galit. Nanay, anong problema mo? Isang boses ng dalaga ang sumingit. Hello, sino ka? At ano ang sinabi mo sa kanya? Ito ang unang pagkakataon na nagkaroon siya ng ganoong kalakas na reaksyon sa isang bagay sa loob ng maraming taon. Dahil sa kanyang pakikibaka sa demensya, mukhang nabawi niya ang alaala niya. Isa pang nakakaantig na eksena ng isang family reunion ang naganap. Sumunod, marami pang refugee ang lumapit, na nagpapatunay ng kanilang pagkakakilanlan. Dahil ito ay ibino-broadcast ng live sa kabuuan nito. Mapapanood ito ng mga tao sa buong bansa. Kaya naman, ilang tao mula sa labas ang tumatawag. Naghahanap ng kanilang mga kamag-anak. Karamihan sa kanila ay talagang nahanap ang kanilang mga nawawalang kamag-anak mula sa mga nakaraang taon. Ang eksena ay hindi inaasahang naging isang malaking pagsasama-sama ng pamilya. Habang ang lahat ay abala sa mga nakakapanabik na eksena sa muling pagsasama-sama. Ang karamihan sa mga mamamahayag ay nanatiling malinis ang ulo. Nagtanong ang isa sa kanila. So, tinasabi mo ba na totoo ang sinabi mo? Na talagang inosente ang Great Marshal? So, pwede ko bang itanong kung nasaan siya? Napatingin si Isaac sa backstage. Kasunod ng kanyang linya ng paningin. Ang lahat ay nakatuon ang kanilang tingin sa pasukan sa entablado. Masyadong sa gitna ng sabik na pananabik ng mga tao. Dahan-dahang umakyat sa entablado si Dexter. Kahawak kamay kay Missy. Si Dexter ay hindi nagpakita ng interes sa mga tao sa ibaba ng entablado. Ganap na hinihigop sa pakikipaglaro kay Missy. Isang reporter sa ibaba ng entablado ang bumati kay Dexter. Matagal na, Great Marshal. Isang mahinang ngiti lang ang isinagot ni Dexter. Taka nagpatuloy sa pakikipaglaro kay Missy. Natuluyang napabayan ang mga reporter. Gayunpaman, hindi nagalit ang mga mamamahayag. Dahil iyon ang dapat kumilos ng isang taong kagaya niya. Isang reporter ang nagtanong. Dakilang Marshal, ano ang masasabi mo tungkol sa pag-angkin ng bagong Great Marshal na iyong ipinagkanulo ang Eurasia at nangako ng katapatan sa ibang lupain? Noon lamang tumayo si Dexter at same time na nagtanong. Sino sa inyo ang naaalala pa rin ang panunumpa na ginawa ko noong maupo ako sa posisyon ng Great Marshal? Bilang tugon, sumigaw ang isang binata. I do. Napanood ko na ang replay ng inaugurasyon mo. Tinabi mo na ipagkanulo mo lamang ang Eurasia kapag ang mga tao nito ay hindi na natin lahi. At ang mga ilog ay umaagos ng pula sa dugo. Tanong ni Dexter. So, nangyari ba yon? Hindi na ba kalahi natin ang mga tao dito? Ang mga ilog ba ay umaagos na pula ng dugo? Hindi. Sabay-sabay na sagot ng lahat. Kasunod noon ay hindi na napigilan ni Dexter na aliwin sila at ipinagpatuloy ang pakikipaglaro kay Missy. Ang pahayag na ito lamang ay sapat na upang patunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Parehong napagtanto ng mga reporter sa eksena at ng mga manunood sa telebisyon na hindi nila naiintindihan ang Great Marshal. Di minsan ay hindi niya ipinagkanulo ang Eurasia sa loob ng 5 taon ng kanyang pagkawala. Sa halip, nagsimula siya sa mapanganib na mga paglalakbay patungo sa mga mapanganib na teritoryo. Itinaya ang kanyang buhay upang iligtas ang libo-libong mamamayan ng Eurasia. Gayunpaman,
Tinumpa nila siya at pinagtaksilan bilang isang taksil. Isang pagkakamali sa kanilang bahagi na ngayon ay nagdulot ng lumalagong pakiramdam ng pagkakasala. Isang reporter ang nagtanong, Great Marshal, may isa pa. Binanggit ng bagong Great Marshal na kumuha ka ng isang mercenaryong team para i-escort ang iyong anak sa ibang bansa. Kakasamaang palad. Sa panahon ng paglalakbay, ang mga mercenaryong ito ay nagsalungat sa isa't isa. Na humantong sa pagkakasalungat ng iyong anak na babae at ang kanyang kalunos-lunos na pagkawala sa dagat. Okay lang ba siya? Sagot ni Dexter. Pinaalala mo sa akin. May gusto akong ipakita sa iyo. Habang nagsasalita siya, nagpatugtog siya ng isang video clip na malinaw na ipinakita ang subordinate ng bagong Great Marshal. Mr. Zamora, na nagtuturo sa kanyang mga tauhan na magpakalat ng maling impormasyon tungkol sa pagtalikod ng anak na babae ng Great Marshal. Sa video, Mr. Zamora, ibinunyag sa kanyang mga nasasakupan na inayos niya ang anak ng pagkamatay ng Great Marshal sa pamamagitan ng pagsabog. Inutusan niya silang ipalaganap ang salaysay na ang mga mersenaryo, na inupahan ng Great Marshal. Ang mga salarin sa likod ng kanyang trahedya na kamatayan. Galit na galit ang karamihan. Ito ay kabalbalan. Ang bagong Great Marshal ay tinatrato kami na parang mga tanga. Ginagamit kami bilang mga pawn para salakayin ang dating Great Marshal. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Ang ganitong aksyon ay nag-udyok ng malawakang pagkagalit ng publiko. Ang mga reputasyon ng dati at kasalukuyang Great Marshals ay nagsimulang magbago. Ang karamihan ng mga tao ay nagsimulang punahin ang kasalukuyang Great Marshal. Ang ilan ay nagsulong pa nga na ibalik ang reputasyon ng dating Great Marshal. Isang prosesyon ng mga nagpoprotesta ang pumaligid sa New Great Marshal Palace. Na humihiling na magbigay ng paliwanag si Hayden at kusang bumaba sa kanyang posisyon. Tinatanggap ang pananagutan para sa kanyang mga aksyon. Ang Great Marshal Palace ay isang tirahan na itinayo mismo ni Hayden. Isang engranding edipisyo sa isang anti-gang estilo. Na ipinagmamalaki ang malawak na sukat. Sa loob, nagtatampok ito ng 10 tradisyonal na patio, na ang bawat isa ay pinalamutian ng marangya at marilag na palamuti. Nakaribal kahit nasa palasyo ng hari. Sa pinakamarangyang silid, ang bagong Great Marshal ay nakatayo sa harap ng salamin. Hinahangaan ang maharlikang damit na nagpapalamuti sa kanyang anyo. Si Hayden ay naging ganap na nasisipsip sa kanyang pangarap na umakyat sa trono. Lubos na hindi napapansin ang mga hindi sam-asang-ayon na mga tinig na nagmumula sa labas ng mundo. Isang subordinate niya ang pumasok nang hinahangaan niya ang sarili sa salamin. Mahusay na Marshal. May masamang nangyari. Pinandilatan ni Hayden ang kanyang nasasakupan. Halatang hindi nasisiyahan. Anong meron sa lahat ng kaguluhan? Huminahon ka muna bago ka magsalita. Huminga ng malalim ang nasasakupan at sinabing, ang Great Marshal. Hindi. Ang dating Great Marshal ay bumalik. At, siya ang nanguna sa krusada laban sa iyo sa sandaling siya ay bumalik. Ang publiko ay sumasalungat. Ikaw ngayon din. Ano? Kinilig si Hayden. Hindi makapaniwalang nakatingin sa kanyang nasasakupan. Anong sinabi mo? Mali ba ang narinig ko? Mabilis na umiling ang nasasakupan. Tama ang narinig mo sa akin. Nagbalik na ang dating Great Marshal. Pinatunayan niya ang kanyang pagiging inosente sa sandaling bumalik siya at binaliktad ang sitwasyon. Ang iyong mga taga-suporta ay nabawasan ng husto. The asterisk man ito. Mariin na ikinuyom ni Hayden ang kanyang mga kamao. Maririnig na pumutok ang kanyang mga buko. Si Master ay minsan nang may kumpiyansa na tiniyak sa akin na si Dexter ay walang pagkakataong mabuhay sa lugar na iyon. Paano siya hindi lamang nakaligtas kundi umunlad din? Baka nagkamali si Master. Hindi makapaniwalang sabi niya. Umiling ang nasasakupan. Natatakot ako na hindi ako sigurado tungkol doon. Hayden then asked, nasira ko na ang reputasyon ni Dexter. Nagtataka ako kung paano niya napatunayang inosente siya. Agad na ipinakita ng subordinate kay Hayden ang video ng press conference ng Mountain TV. Pagkatapos panoorin ang video, ang galit na si Hayden ay dinurog ang kanyang telepono sa mga piraso. Na nakakunot ang kanyang panga.
Tiyak na may kaunting pakulo ang jerk na ito. Pero paano kung nakabalik siyang buhay? Hindi siya makakaligtas sa harap ng ganap na kapangyarihan. Maglabas ka agad ng mensahe sa publiko sa pangalan ko. Sabihin sa kanila na ang lahat ng mga pahayag ni Dexter ay mali at ang mga taong iniligtas niya mula sa TS Island ay pawang mga pawn sa kanyang laro. Kahit na ang insidente kung saan ang kanyang anak na babae ay dapat na namatay sa isang pagsabog ay isang komedya na siya mismo ang nag-orkestra. Hindi lang niya niloko ang publiko. Niloko pa niya ako. Sa loob ng 10 araw. Haharapin ko siya sa Union Hall para sa isang tunggalian at aalisin ang ating sarili mula sa kanya. Na nagbibigay ng serbisyo sa publiko. Maingat na itinanong ng nasasakupan. Dakilang Marshall. Kung ako ay matapang. Dahil sa iyong kasalukuyang lakas. Dapat ay madali mong talunin ang kalaban. Tama ba? Bakit maghihintay hanggang 10 araw mamaya? Hindi ka ba nag-aalala na maaaring magkaroon ng komplikasyon kung maghihintay ka ng mas matagal? Sumagot si Hayden. Ako ay kasalukuyang nasa kritikal na yugto sa aking pambihirang tagumpay. Kung ililihis ko ang aking lakas upang harapin si Dexter. Nag-aalala ako na maaaring makahadlang ito sa aking pag-unlad. Hindi na kailangang ipagpaliban ang breakthrough ko dahil sa kanya. Ano? Mukhang gulat na gulat ang nasasakupan. Di ba nasa Celestial Class ka na? Ang Celestial Class ay ang ultimate limit ng martial arts. Paano ka pa makakalusot? May kaharian kaya na mas makapangyarihan kaysa sa Celestial Class? Bahagyang tumango si Hayden. Oo. Nararamdaman ko na may isang kaharian na mas malakas pa kaysa sa Celestial Class. Kaya lang, hindi pa ito natuklasan ng mga tao. Ngunit syempre, hindi ko matiyak kung mayroon nga bang mas mataas na kaharian. Dahil ito ay hindi pa nagagawa. Napatingin sa kanya ang subordinate na may paghanga. Mahusay na Marshall. Kung makakalusot ka sa Celestial Class, walang alinlangan na ikaw ang pinakamalakas sa mundo. Pagdating ng panahon, hindi ba lahat ng sangkatauhan ay nasa iyong beck and call? Binabati kita, Great Marshal. Posibleng ikaw ang unang taong mananakop sa buong mundo. Sa kabila ng labis na pagmamalaki. Napanatili ni Hayden ang kababang loob sa ibabaw. Hindi pa rin sigurado kung mayroong isang mas mataas na kaharian o kung mamamahala ako ng isang pambihirang tagumpay. Masyado pang maaga para pag-usapan ang mga ganitong bagay ngayon. Umayo ka at gawin ang iyong mga gawain. Huwag kang mag-alala. Kung aakyat ako sa tuktok, sisiguraduhin kong makukuha mo ang mga benepisyong nararapat sa iyo. Mabilis na tumango ang nasasakupan. Taka tumalikod at umalis. Hindi pa nakakaalis ang kanyang nasasakupan ay narinig na ni Hayden ang tunog ng hangin na nagmumula sa kanyang likuran. Mabilis siyang lumingon. Nagulat na lamang siya sa pagkakatuklas na 3 indibidwal ang tahimik na umupo sa likuran niya nang hindi niya napapansin. Upang maging tumpak, ito ay 2 tao na sinamahan ng isang mabangis na tigre. Tahimik silang nakaupo sa kanilang mga upuan. Casual na humihigop ng tsaa. Tila walang pakialam sa presensya ni Hayden. Nalungkot si Hayden nang makita sila. The Asterisk Man ito. Ito ay freaking hindi ka panipaniwala. Ako ang bagong Great Marshal. Nasa bingit ng paglusob sa Celestial Class. Ako ay halos walang talo sa mga tao. Gayunpaman, ang mga taong ito ay nakalusot sa aking silid nang hindi ko nalalaman. At may tigre niyan. Ang mga mata ng tigre ay puno pa ng katalinuhan at karunungan. Mukhang may sense ito. Sino sa lupa ang mga lalaking ito? Matapos mapagtanto na ang kanilang lakas ay malamang na nalampasan ang kanyang sarili. Si Hayden, na nakaramdam ng napipintong panganib, ay likas na sinubukang tumakas. Gayunpaman, sa sandaling siya ay humakbang. Isang mabigat na puwersa ang humawak sa kanya. Pakiramdam niya ay naipit ang kanyang katawan sa ilalim ng isang napakalaking bundok. Na naging dahilan upang hindi siya makakilos. Huminga ng malalim. Nagkunwaring kalmado si Hayden habang nagtanong. Sino kayo? Bakit ka nakapasok sa Great Marshal Palace nang walang pahintulot? Isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw. Mga walang kwentang basura. Hindi mo man lang ako makikilala ngayon. Ang nagsalita ay walang iba kundi si Erebus. Ang 3 bagong dating ay sina T.S. Tiger King.
At Erebus ayon sa pagkakabanggit. Nang marinig ang boses na iyon, agad na itinoon ni Hayden ang kanyang tingin kay Erebus. Sa wakas ay nakilala niya ang huli sa masusing pagsisiyasat. Ngayon lang, dahil sa madilim na sulok at sa emosyonal na kaguluhan ni Hayden. Nakakagulat na hindi niya makilala si Erebus, na isa sa tatlong individual na naroroon. Si Erebus ang Panginoon ni Hayden. Si Hayden ay inayos ni Erebus. At karamihan sa kanyang mga kasanayan ay hinasa at itinuro ng huli. Sa sandaling nakilala ni Hayden si Erebus, nakahinga siya ng maluwag. Mukhang magkaibigan sila, hindi magkaaway. Kasunod nito, agad na lumuhad si Hayden bago si Erebus. Pagbati, Elder Erebus, I was ignorante at bigo akong makilala ka. Patawarin mo ako, Elder Erebus. Ikinaway ni Erebus ang kanyang kamay. Tayo. Maingat na bumangon si Hayden. Elder Erebus, bakit? Bakit ka nandito? Bumantong hininga si Thies at sinabi. Elder Erebus, mukhang malaki ang puwang para sa pag-unlad ng disipulo mong ito. Pangarap lang niyang makaharap si Dexter. Inis na inis si Hayden. Sino ba itong lalaking ito? Nakilala na ba kita dati? Sa anong batayan mo sinasabing hindi ko kayang pantayan si Dexter? Maliban kay Elder Erebus, walang ibang tao sa mundong ito ang makakaagaw sa akin. Tanong ni Hayden, maaari ba akong magtanong kung paano ka haharapin? Walang pakialam na sinabi ni Thies. Thies, pagkatapos ay tumugon si Hayden. Elder Thies, maaaring hindi mo lubos na nauunawaan ang aking lakas. Kaya ngayon mo lang sinabi ang mga salitang iyon. Upang sabihin sa iyo ang totoo. Ako ay kasalukuyang nasa Celestial Class, ang pinakamataas na kaharian sa mga tao. Higit pa rito, napagtanto ko na mayroong isang kaharian na mas mataas pa sa Celestial Class. Kasalukuyan akong naghahanda na makapasok sa Celestial Class at sumulong sa susunod na antas. Pagdating ng panahon, igagalang ako ng lahat, at si Dexter ay magiging parang walang kwentang langgam sa paningin ko. Paf! Hindi napigil ang mapangiti ng tatlo dahil sa panghahamak. Namula ang mukha ni Hayden sa kahihiyan at galit. Anong pinagtatawanan mo? Sa tingin mo ba nakakatawa? Sagot ni Erebus, hindi lang nakakatawa. Ito ay lubos na walang katotohanan. Hayaan mo akong maging tapat sa iyo. Ang mas mataas na kaharian na iyong pinag-uusapan ay ang klase ng araw at buwan. Na matagal nang natamo ni Dexter. Dagdag pa. Siya ay itinuturing na isa sa mga nangungunang sa loob ng Sun and Moon Class. Hindi ka man lang umabot sa Sun and Moon Class. Heto ka, nagyayabang ng walang ingat na parang ikaw lahat yan. Hindi pa ba sapat na nakakatawa iyon? Ano, may isang taong talagang nakatuklas ng kaharian na mas mataas kaysa sa Celestial Class at nakamit na ito. Paano ito posible? Biglang nagbago ang ekspresyon ni Hayden. Ang kaharian sa kabila ng Celestial Class ay palaging pinagmumula ng pagmamalaki para kay Hayden. At same time niyang itinuloy ito. Ang paghahayag na iyon ay nabasag ang kanyang pagmamataas sa isang iglap. At ang kanyang tiwala sa sarili ay ganap na nawala. Pakiramdam niya ay walang iba kundi isang hanggal na biro. Siyempre, hindi iyon ang pinakamahalagang bahagi. Higit sa lahat, inihayag niya sa mundo na haharapin niya si Dexter sa isang tunggalian makalipas ang 10 araw. Kung talagang gagawin niya iyon, tiyak na makakatagpo siya ng isang malagim na kamatayan sa mga kamay ni Dexter. Dahil doon, agad na gustong ipatawag ni Hayden ang kanyang nasasakupan pabalik at bawiin ang kanyang pahayag. Nagmamadali niyang sinabi, Elder Erebus, mangyaring maghintay sandali. Mayroon akong ilang mga kagyat na bagay na dapat asikasuhin. Nagsalita si Tiger King sa sandaling iyon. Anong problema? Hindi mo iniisip na bawiin ang iyong deklarasyon ng digmaan laban kay Dexter. Hindi ba? Napatulala si Hayden nang marinig niyang nagsalita ang tigre. Ang lahat ng nangyari ngayon ay panimula na nagbago ng kanyang pananaw sa mundo. Tumango si Tiger King. Sagutin mo ang tanong ko. Bahagyang tumango si Hayden. Oo. Kung totoo ang sinabi mo. Walang alinlangan na sasalubungin ko ang katapusan ko sa tunggalian 10 araw mula ngayon. Sabi nga sa kasabihan, hindi pa huli ang lahat para maghiganti. Hindi man ako makapaghiganti ngayon.
Basta handa akong magtiis sa hirap at magsakripisyo sa hinaharap. Tiyak na matatalo ko si Dexter balang araw. Isang walang kwenta. Duwag na tanga ang naisip nilang tatlo kay Hayden sa sandaling iyon. Sa kanilang lahat, ang pinaka-disappointed ay walang iba kundi si Erebus. Nagtataka siya kung paano siya naging bulag sa nakaraan upang magturo ng isang mahina. Hindi ako makapaniwala na gusto niyang bawiin ang hamon na inilabas niya. Siya ang kahihiyan ng Netherworld at isang kabiguan sa buhay ko. Malamig na sinabi ni Erebus. Hindi na kailangang bawiin ang hamon. Ang tunggalian ay isasagawa gaya ng dati sa loob ng 10 araw. Napalunok si Hayden doon. Ngunit Elder Erebus, kung ganoon nga, ang pagkakataon kong mabuhay ay napakaliit. Mangyaring huwag akong magkamali. Elder Erebus, hindi naman sa takot ako sa kamatayan. Isa lang itong sakripisyo na maaring iwasan ng lubusan. Hindi ba't katangahan kung hindi mo ito iwasan? T.S. Mock, ha, aminin mo na lang na duwag ka. Hindi na kailangang gumawa ng mga dahilan. Huwag kang mag-alala, hindi ka mamamatay sa pagkakataong ito. Sa tulong namin, hindi ka lang makakaligtas, kundi mapapatay mo rin si Dexter at may secure ang posisyon mo bilang Great Marshal. Anong ibig sabihin yan? Napatingin si Hayden kay T.S. na may pagtataka. Pakilinaw kung ano ang ibig mong sabihin doon. Sumagot si T.S. Ako, kasama si Lord Tiger King, ay makapangyarihang nilalang ng Sun and Moon class. Masyadong. Matutulungan ka namin sa pagkamit ng Sun and Moon class. Sa panahong iyon, wala nang makakalaban sa iyo maliban kay Dexter sa mga tao. Pero syempre, kahit na maabot mo ang Sun and Moon class, imposibleng talunin mo si Dexter sa loob ng 10 araw. Sa araw ng tunggalian, nariyan kami para tulungan ka ng palihim. Basta magsanib puwersa tayong tatlo. Tiyak na mapapabagsak natin si Dexter. Nagulat na naman si Hayden. Lahat sila ay mandirigma ng Sun and Moon class. Bakit parang karaniwan na ngayon ang mga mandirigma ng Sun and Moon class? Napaka-ignorante ko at kulang ang paningin. Gayunpaman, hindi ko kailangang mag-alala tungkol sa pakikitungo kay Dexter sa tulong ng mga powerhouse na ito. Mabilis na yumuko si Hayden sa kanilang dalawa. Salamat sa inyong dalawa sa tulong. Ako ay walang hanggang pasasalamat. Nagtanong si T.S. Alam mo ba kung ano ang kailangan para makamit ang Sun and Moon class? Umiling si Hayden. Hindi ako sigurado. Sana ay makapagbigay ka ng gabay. Nagsalita si T.S. Upang makamit ang Sun and Moon class, kailangan munang linangin ng isang tao ang isang espiritual na core. Ang espiritual na ubod na ito ay hindi lamang nabubuo mula sa manipis na hangin. Sa halip, nangangailangan ito ng isang kayamanan o espiritual na ubod ng ibang tao bilang pundasyon. Mayroon ka bang anumang kayamanan na magsisilbing pundasyon para sa paglikha ng isang espiritual na ubod? Maingat na wika ni Hayden. Ang Eurasia ay puno ng hindi mabilang na mga kayamanan. At ang bilang ng mga pambansang kayamanan ay hindi nasusukat. Nakapangyarihang taglay ko sa kasalukuyan. Ang pagkuha sa kanila ay walang anumang hamon. Paf! Tumawa ulit ng malakas si T.S. Sa pamamagitan ng mga kayamanan. Ang ibig kong sabihin ay mga espiritual na bagay na tumutulong sa ating paglilinang at hindi mga kasangkapang walang kaluluwa. Ang lahat ba ng mga tao ay walang muwang at masayang maingay tulad mo? Marahil ang hanggal ay magiging isang masangkop na paglalarawan para sa iyo. Walang iba kundi disappointment sa mga mata ni Erebus habang nakatingin kay Hayden. Bilang tugon, ipinilig ni Hayden ang kanyang ulo sa kahihiyan. Sa presensya ng tatlong ito, para siyang ignorante na bata. Sa bawat salita at kilos niya ay nagpapatingkad sa kanyang kawalang gulang at nagpapakatanga sa kanya. T.S. uttered, sige, kalimutan mo na, mag-iisip tayo ng paraan para makuha ang espiritual na ubod. Ang susunod na kailangan mong gawin ay sundin ang aming mga utos. Agad na ipinahayag ni Hayden. Handa akong sundin ang iyong mga utos. Ang balita ng bagong Great Marshal na hinahamon ang dating Great Marshal sa isang tunggalian ay mabilis na kumalat sa bawat sulok ng Eurasia. Ang bagay na ito ay umani pa ng internasyonal na atensyon.
Ang showdown sa pagitan ng kasalukuyan at dating Great Marshals ay patuloy na nangingibabaw sa pang-araw-araw na trending ng mga paksa, na nakakuha ng lubos na atensyon ng lahat. Hindi tiyak kung ang bagong Great Marshal ay magtatagumpay o kung ang dating Great Marshal ay babalik. Tinuri ng maraming institusyon ng propesyonal na martial arts na ang posibilidad ng tagumpay para sa bagong Great Marshal sa pagkakataong ito ay hindi lamang mataas ngunit makabuluhang pabor sa kanya, na may mga pagtatansya ng tagumpay mula sa 80 hanggang 70%. Ang pagbabawas na ito ay batay sa kanilang pagtatasa na ang lakas ng kasalukuyang Great Marshal ay nirerango sa pinakamataas na antas sa loob ng Celestial Class, habang ang dating Great Marshal, sa oras ng kanyang pagkawala, ay halos kakapasok lang sa Celestial Class, sa paghaharap ng isang nangungunang mandirigma laban sa isang baguhang martial artist. Kitang-kita kung sino ang lalabas bilang panalo. Natural. Inaasahan na ang mga kasino ay kasali sa malaking kompetisyong ito. Kinakalkula ng mga propesyonal na ahensya na 70% ng mga tao sa buong mundo ang naglagay ng kanilang taya sa Hayden, na wala pang 10% na tumataya kay Dexter. Tinanggap ni Dexter ang hamon na ito ng walang pag-aalinlangan. Siya ngayon ay itinuturing na isa sa mga nangungunang powerhouse sa Sun and Moon class. Kaya naman, ang pakikitungo sa isang mandirigma mula sa Celestial Class ay isang paglalakad sa parke para sa kanya. Ang tanging pinagsisisihan niya, gayunpaman, ay hindi pa niya nagawang mahuli si Hayden. Gayunpaman, hindi siya susuko at inutusan ang Nightingale Squad na magsagawa ng pambansang paghahanap para sa anumang bakas ni Hayden. Matapos matiyak na magkaayos na sina Missy at Lacey, dinala ni Dexter ang Soul Wolf at Killer Wolf para makipagkita kay Sete, Squirrel, at sa iba pang grupo. Maaaring kailanganin niya ang kanilang tulong sa pagpuksa kay Hayden at sa kanyang hukbo sa pagkakataong ito. Pagdating sa kinaroroonan ni Sete at Squirrel, narinig na ni Dexter ang isang cacophony na nagmumula sa kanilang silid. Isang pares, pasa, dalawang pares, pasa, my turn, flush. Haha, ano? Straight flush. Nawala nang masabi si Dexter. Naglalaro ba sila ng poker? Nag-aalala ako na baka hindi nila kayang umangkop sa buhay ng tao. Mukhang nag-alala ako sa wala. Itinulak niya ang pinto at pumasok ng buong pagmamayabang upang makita na sina Sete, Squirrel, Nancy, at Don ay talagang nakikipaglaro sa isang laro ng poker. Si Sete at Squirrel ay natatakpan ng mga puting piraso ng papel ang kanilang mga mukha. Ang kanilang mga hitsura ay medyo magulo. Lumilitaw na nakaranas sila ng malaking pagkawala. Gayunpaman, hindi naman nasaran ng loob ang dalawa. Sa halip, nagpatuloy sila sa pagsigaw at panunuya. Nangako na manalo sa susunod na round. Napasulyap lang ang apat kay Dexter nang pumasok ito bago ipagpatuloy ang laro. Biglang nagsisi si Dexter na pinatuloy sina Nancy at Don sa Sete at Squirrel. Nakangiting pilit na sabi niya, "Tanghal iyan na, tumigil sa paglalaro," sabi ni Sete, "Three of a kind. Mamaya na tayo kakain. Hindi pa ako nagugutom." The asterisk man eat. Anong klaseng card ang iginuhit ko? Straight flush, sabi ni Don. Nagmura si Sete. F asterisk sick. Nagkaroon ka ng straight flush sa huling round. Bakit mayroon ka pa nitong round? Nanliligaw ka ba? Tumikim si Squirrel, na tinawag na manluloko si Don. Naiinip na sabi ni Don. You guys can't be sore losers. Hindi nakakatuwa kung ganito kayo kumilos. Itutuloy ba natin ang paglalaro o hindi? Nagsalita si Dexter. Guys, oras na para sa hapunan. Bilasan mo kumain. May itatalaga akong gawain sa inyo kapag tapos na kayo. Sete uttered. Get lost. Bad mood ako. Pass. T-pass. Sa halip na tumili, nagsalita na si Squirrel ng wika ng tao sa pagkakataong ito. Bagamat ito ay medyo malabo, maiintindihan pa rin ng isa ang salitang pass. Nagulat si Dexter. Hindi niya inaasahan na ang laro ng poker ay maghahatid ng ganoong resulta. Nang sapilitang kukunin ni Dexter ang kanilang mga baraha sa kanila, biglang umalangaw-ngaw mula sa labas ng pinto ang awit ng isang nightingale. Malinaw at madalian ang tunog ng mga note nito.
Mataimtim na sinabi ni Dexter. Pumasok ka. Hindi pa man nasabi ang mga salita ay biglang bumukas ang bintana. At isang figure ang pumasok mula sa labas. Ang kabilang partido ay nakasuot ng stealth suit, na hindi matukoy ang kanilang mga katangian. Gayunpaman, kapag husga sa kanilang kasuotan, tila miyembro ng Nightingale Squad. Sure enough, lumuhad ang kabilang partido sa harap ni Dexter. 18 mula sa Nightingale Squad. Sa iyong serbisyo, boss. Nang marinig ang pamilyar na boses na iyon, hindi napigilan ng Killer Wolf na kumunat ang kanyang mga kilay at matamang itinoon ang kanyang tingin kay 18. Ang boses na ito ay parang boses ng aking ama. Ang mga mata niya ay parang sa tatay ko rin. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay natatakpan ng isang itim na saplot, na naging dahilan upang hindi makilala ang kanyang mga katangian. Halos instinctively, tinabi ng Killer Wolf, tanggalin mo ang iyong belo. Hayaan mo akong makita ang mukha mo. Tinulyapan ng 18 si Killer Wolf. Tila magsasalita na ngunit hindi nagtagal ay natagpuan ang kanyang sarili na natigilan. Ang kanyang ekspresyon ay isang komplikadong halo ng mga emosyon. Halos sigurado si Killer Wolf na ang lalaking nauna sa kanya ay ang kanyang ama. Kung hindi, walang paraan na magkakaroon siya ng ganoong kalakas na reaksyon. Hakbang na nilapitan ni Killer Wolf ang tao. Tanggalin mo ang iyong belo. Hayaan mo akong makita ka. Nagmamadaling nagbabala ang 18. Tumigil ka nga dyan. Huwag mo akong sisihin sa hindi pagpapakita sa iyo ng anumang awa kung gagawa ka pa ng isang hakbang. Kung walang utos mula sa aking amo, hindi ko maalis ang aking belo. Ang Killer Wolf ay tumingin kay Dexter na nagmamakaawa. Bahagyang tumango si Dexter. Haba rin. Noon lamang maingat na tinanggal ni 18 ang kanyang saplot. Sa sandaling mahayag ang mukha ng lalaki. Agad na napaiyak si Killer Wolf. Ito ay, sa katunayan, ang kanyang ama. Nakalock ang mga mata ng Killer Wolf at 18. Tahimik na nakatingin sa isa't isa nang hindi nagpapalitan ng anumang salita o intimate gestures. Tila ay mga sundalo, hindi sanay na magpahayag ng damdamin ng hayagan. Gayunpaman, tapat na ang isang sulyap. Nagkaintindihan ang dalawa. Pagkatapos ng matagal na katahimikan, sa wakas ay nagsalita si 18. Anak, may utang na loob ako sa iyo. May sarili akong paghihirap noon. I had no choice. Sumagot si Killer Wolf. Tay, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Naiintindihan kita. Ang mga sumasali sa Nightingale Squad ay madalas na ginagawa ito dahil sa pangangailangan. Lahat tama. Wala akong masyadong oras ngayon. Dapat i-report ko kaagad kay boss ang sitwasyon. Sabi ni 18. Inihilig ng Killer Wolf ang kanyang ulo. Sige. Muling humarap kay Dexter ang 18. Boss, maaaring natuklasan namin ang kuta ng mga subordinate ng bagong Great Marshal. Mabilis na sinabi ni Dexter. Ipaliwanag ng detalyado ang sitwasyon. Seryosong sabi ni 18. Napansin namin na pagkatapos mong kunin ng bagong Great Marshal ang posisyon mo, wala ni isa sa mga subordinate sa ilalim ng kanyang command ang napalitan. Ngunit lahat ng chef sa logistics department ay pinalitan. Inimbestigahan namin ang mga chef na ito at nagulat kami nang makitang wala silang anumang certification sa culinary. Di minsan ay hindi pa sila natutong magluto. Sa pamamagitan ng paraan, ang mga chef na ito ay nagmula sa parehong nayon. Bumisita kami sa baryong ito para sa isang pagsisiyasat at natuklasan namin ang isang mas malaking lihim. Ang mga taga-nayon, bawat isa sa kanila, ay nananatili sa loob ng bahay sa araw at nakikipagsapalaran lamang sa gabi. Ang nakakapagtaka pa ay ang kanilang mga galaw ay matigas, at ang kanilang mga ekspresyon ay bakante. Halos para silang katulad ng mga bangkay na naglalakad. Manatili sa loob ng bahay sa araw at lumabas lang sa gabi. Katulad ng naglalakad na mga bangkay at nagtataglay ng 2 anino. Sa pagsasaalang-alang sa mga keyword na ito, agad na ikinonekta ni Dexter ang mga tuldok at iniugnay ang sitwasyon sa sekta ng Shadowbone. Ang lahat ba ng mga taga-nayon ay nasa ilalim ng kontrol ng Shadowbone sect? Kalahati. Ang sekta ng Shadowbone ay kaanib sa Netherworld. At ang mga miyembro nito ay katulad ng mga anino.
May kakayahan silang ailakip ang kanilang sarili sa mga anino ng tao at kontrolin ang kanilang isipan. Kung ang bagong Great Marshal ay gumamit ng mga miyembro ng Shadowbone Sect bilang kanyang mga chef, malaki ang posibilidad na mayroon din siyang koneksyon sa Netherworld. Ang posibilidad na ito ay tila lubos na makatwiran. Kung ang Eurasia ay tunay na kontrolado ng Netherworld, walang alinlangan na magdadala ito ng malaking sakuna. Talagang hindi natin hahayaang magtagumpay sila. Agad namang naglabas ng utos si Dexter. 18. Markahan mo ang lokasyon ng baryong iyon. Ako mismo ang pupunta at lipulin sila. Mabilis na sinabi ni 18. Boss, hayaan mo akong manguna para sa iyo. Sagot ni Dexter. No need. Matagal na kayong hiwalay ni Killer Wolf. Ngayon ay isang bihirang pagkakataon para sa inyong dalawa na magsama muli. Kaya dapat mong gawin ang oras na ito upang mahuli ang mga lumang panahon. Killer Wolf uttered. Dexter, huwag kang mag-alala. Pagkatapos ng lahat, magkakaroon tayo ng maraming oras upang magsama-sama sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, hayaan mo akong sumama sa iyo upang lipulin ang kalaban. Tinulyapan ni Dexter ang Killer Wolf at 18. Ang kanyang tono ay hindi nag-iiwan ng puwang para sa negosasyon. Ito ay isang utos, at saka, sa pamamagitan ng pananatili, mapoprotektahan din yung dalawa sina Donnie at Nancy. Ang mamamatay na lobo ay nakatulala lamang. Well, sige, kung ganoon. Bumalik ang atensyon ni Dexter kina Quinlan at Squirrel. At iminungkahi niya, pwede ba kayong dalawa na samahan ako sa isang maliit na paglalakbay? Ang kanilang tugon ay isang agarang pagtanggi. Quinlan lazily replied, walang oras, hindi mo ba nakikitang busy tayo? Ito ay isang utos, maglakas loob ka bang hindi sumunod? Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Quinlan nang marinig iyon. Hehe, baka mautusan mo ang mga nasasakupan mo. Pero tiyak na wala kang awtoridad para utusan ako. Inuutusan kita bilang iyong Panginoon. Natagpuan ni Quinlan ang kanyang sarili na hindi makapagsalita. Nabalot ng kalungkutan ang kanyang ekspresyon. Paano niya nakalimutan na si Dexter ang amo niya? Ito ay isang masakit na realisasyon na magtatagal sa kanyang puso. Nag-aatubili. Kinailangan ni Quinlan at Squirrel na sumunod sa hiling ni Dexter. Sa pagsunod sa landas na minarkahan ng Nightingale Squads 18. Mabilis silang nakarating sa kanilang destinasyon. Ang lokasyon ay isang liblib na nayon sa kalaliman ng mga bundok, kung saan ang hangin ay napuno ng mga huni ng ibon at mabangong bulaklak. Mahirap unawain na ang tila tahimik na nayon na ito ay nasa ilalim ng kontrol ng Netherworld. Pagdating nila, papalubog na ang gabi, palubog na ang araw sa kanluran, na nagpapalabo ng liwanag. Biglang bumukas ang pintuan ng isang cottage at tumambad ang isang matandang babae. Nang makita si Dexter at ang kanyang mga kasama, nanginginig ang matandang babae nang hindi sinasadya. Umiwas ang tingin nito. Gayunpaman, mabilis siyang nakabawi, tumalikod, at nagsimulang umatras. Sa mas malapit na pagsisiyasat, may napansin si Dexter na kakaiba, may dalawang anino na nagmumula sa kanya. Isang nakakatakot na kababalaghan. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata si Dexter at nagtanong. Ma'am, hindi po ba kayo namamasyal ngayon? Bakit ka bumalik kaagad? Huminto ang matandang babae. Hindi gumagalaw ang kanyang ulo habang nagtatanong. Sino ka? Ano ang nagdala sa iyo dito? Dumaan lang dito. Naghahanap ng maiinom na tubig. Ang tugon ni Dexter. Walang pakialam na sagot ng matandang babae. Walang tubig dito. Bilasan mo sa lakad mo. Ito ay hindi isang lugar para sa iyo. Nanatiling malabo ang ngiti ni Dexter habang nagtatanong. I'm curious to hear why this is no longer a place we should be. Iritadong sagot ng matandang babae. Huwag pansinin ang payo ng iyong mga nakatatanda. At haharapin mo ang kahihinatnan. Hindi ako mapakali sa inyong lahat. Dahil doon, nagsimula siyang umatras pabalik sa bahay. Sa isang mabilis na hakbang. Umakbang pasulong si Dexter. Sadyang tinapakan ang anino ng matandang babae sa kanyang kanan. Isang malakas na sigaw ang bumungad sa kanyang mga labi. At siya ay nanlamig sa kinatatayuan. Ang kanyang katawan ay nanginginig na parang dahon. Anong ginagawa mo?
Lumayo ka sa akin ngayon. Matandang babae ako. Kung may mangyari sa akin, ikaw, hindi mo kakayanin. Kalmadong iginiit ni Dexter. Ma'am, hindi po kita ginalaw. Pwede ka na lang bumalik sa bahay mo. Hindi kita titigilan. Nauutol na sabi ng matandang ginang. Ano? Hindi pa rin umaamin. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang mga sikreto mo. Eto na ang pagkakataon mo. Tawagan ang iyong mga kasama para tumulong. Who knows? Baka may chance ka pang mabuhay. The asterisk man ito. Nagmura ang matandang babae sa ilalim ng kanyang hininga. So, alam mo talaga ang tungkol sa Shadowbone Sect. Pagkatapos ay sumigaw siya sa malayo. May tao. Halika dali. May panganib. Ang boses, malakas at parang kampana, ay umalangaw-ngaw sa hangin. Ganap na kakaiba sa boses ng isang matandang babae. Hindi nagtagal. Ang magulong tunog ng mga yabag ay lumabas mula sa lahat ng direksyon. Habang ang daan-daang tao ay lumundag na parang tidal wave. Nakinukulong sila ng buo. Walang pagbubukod. Bawat isa sa mga taong ito ay miyembro ng Shadowbone Sect. Si Quinlan, na abalang-abala sa pagtalakay ng mga diskarte sa paglalaro ng card kasama si Squirrel, ay sinulyapan lamang sila pagkatapos na mapalibutan ng maraming individual mula sa Shadowbone Sect. Shadowbone Sect of the Netherworld. Ha! Yay! Ang pinakawalang halaga na pangkat noong araw ay lumaki na ngayon, na nagpapabigat sa mundong mortal. Kapag banggit ni Quinlan ng Shadowbone Sect, mabilis na nagbago ang mga ekspresyon ng mga taga-nayon. Sino kayong mga tao? At paano ninyo nalaman ang aming pag-iral? Tanong ng isang taong mukhang punong nayon. Kami ang wawasak sa iyo. Deklara ni Dexter, na gumawa ng isang malakas na hakbang na naging sanhi ng pagkawala ng anino ng matandang ginang. Namilog ang mga mata ng matandang babae. At bumagsak siya sa lupa. Ang mga ekspresyon ng mga taga-nayon ay biglang nagbago. Na ngayon ay puno ng galit. Nang walang babala, inalis ni Dexter ang isang kapwa-miyembro ng sekta ng Shadowbone sa harap mismo nila. The asterisk man ito. Napakamatapang at mayabang niya. Anak, ilan na kayo? Nahijitin namin kayo ng 100 beses. Sa tingin mo ba talaga kaya mong tumanggi sa amin? Malamig ang boses ng punong nayon. Tugon ni Dexter. To be brutally honest, in my eyes, you all are not even comparable to a bunch of small ants. Nag-aalok ako sa iyo ng pagkakataon ngayon. Lumuhad at humingi ng awa. At aminin ang iyong pakikitungo sa bagong Great Marshal. Ang katapatan ang magiging pinakamahusay mong patakaran. Kung hindi, sisiguraduhin kong lahat kayo ay haharap sa isang malagim na kamatayan. Napakayabang. Dapat matanggal siya. Nag-alab ang galit ng punong nayon. Patayin. Patayin mo siya ngayon din. Sumugod ang mga taga-nayon. Tinulyapan ng Ardelia ang paparating na mga taga-nayon at maingat na tumili. Huwey! Puni! Puni! Ginoo! Yes! Dapat ba tayong magbigay ng kamay? Tanong ni Squirrel. Walang pakialam na sagot ni Quinlan. No need. Isa lang silang grupo ng walang kwentang creepy. Madali silang asikasuhin ni Dexter mag-isa. Lahat tama. Ituloy na natin ang laro natin. Hindi nabigla sa pagsalakay ng mga taga-nayon. Nanatiling walang pakialam si Dexter. Nang halos malapit na silang maabot ni Dexter sa wakas ay nagpakawala ng lakas ng loob. Isang aura ang bumalot sa karamihan. Dumidiin sa kanilang mga anino. Sa isang iglap, natigilan ang karamihan. Hindi makagalaw. Na may nakakatakot na ngiti. Nagtanong si Dexter. Ngayon, may iba pa bang sasabihin? Namumula ang mukha ng punong nayon. Napatitig kay Dexter. Binata, simula niya. Dapat mong malaman na naglilingkod tayo sa ilalim ng bagong Great Marshal. Kung papatayin mo kami, nagdedeklara ka ng digmaan sa bagong Great Marshal. Hindi ka ba natatakot sa bagong Great Marshal? Sumagot si Dexter. To be honest with you, hindi lang kita papatayin, kundi pati ang bagong Great Marshal. Naglakas loob kang magsalita ng walang galang sa bagong Great Marshal. Napagtanto mo ba ang kabigatan ng iyong krimen?
Lalong tumindi ang sulyap ni Dexter habang matamang nakatutok sa punong nayon. Na biglang pinalakas ang enerhiyang ibinibigay sa anino ng pinuno. Poof! Sa isang mahinang kulog. Ang anino ng matandang punong nayon ay naglaho sa lugar. At siya mismo ay nahiga sa lupa. Na nahimatay. Ngayon, kung sino man ang maaaring maging ganap na tapat sa akin. Gagantimpalaan ko sila ng mabilis na pagtatapos. Deklara ni Dexter. Sa halip na humingi ng awa dahil sa takot. Tinimula ng mga taga-nayon ang pagmumura kay Dexter. Bilang tugon. Napabuntong hininga si Dexter sa pagkabigo. Parang minamaliit ko kayong lahat. Isa kang grupo ng mga walang takot na mandirigma. Kung ganoon nga, pagbibigyan ko ang iyong mga kahilingan. Sa mga salitang iyon, lumakas ang enerhiya ni Dexter. Isa-isa. Ang mga anino ay nadurog at naglaho. At ang mga taga-nayon ay nahulog tulad ng mga tangkay ng trigo na nabaluktot sa ilalim ng presyon. Poof! 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 Natural. Hindi lahat sila pinatay ni Dexter. Iniligtas niya ang ilang maliliit na bata. Pinagmasdan ng mga kabataang ito ang kanilang mga kasama na isa-isang namamatay. Sa sobrang pagkasindek, tila'y napahagulgol. Umiiyak ng mapait habang hinihintay ang kanilang nalalapit na kapahamakan. Gayunpaman, habang lumilipas ang panahon at hindi sila inaangkin ng kamatayan, hindi nila maiwasang itaas ang kanilang mga ulo. Nakatayo sa harapan nila si Dexter. May mapaglarong ngiti sa labi. Bata ka pa, at dapat marunong kang makibagay. Pinipili mo bang magtiis ng tahimik o humanap ng aliw sa katapatan? Nakita ng ilang kabataan na nasa gilid ng kawalan ng pag-asa. Ang alok ni Dexter bilang isang linya ng buhay. Agad silang tumango. Buo ang kanilang kasunduan. Aaminin namin. Please iligtas mo kami. Matigas ang boses ni Dexter habang nagtatanong. Magsalita ka. Ano ang pakay mo sa pagpunta dito? Ang isa sa mga anino na tao ay kinakabahang nauutal. Ang bagong Great Marshal ay isang makapangyarihang nilalang na inalagaan ng Netherworld. Hindi niya kayang ubusin ang pagkain ng mortal na mundo. Makakain lang siya ng kakaibang pagkain ng Netherworld. Para matiyak ang logistical support para sa bagong Great Marshal. Nanirahan kami sa nayong ito, na nagbibigay ng pagkain sa kanya mula sa Netherworld. Dagdag pa ni Dexter, ano ang layunin ng Netherworld sa paghirang ng bagong Great Marshal? Nanginginig na nanginginig. Sumagot ang anino. Ang layunin ay lipulin ang lahat ng tao. Upang gawing Netherworld ians ang bawat isa. Sa pamamagitan nito, maaaring pamunuan ng Netherworld ang mundo. Hinahamon ang kanilang mga pahayag. Tinanong ni Dexter, kahit na ang isang tao mula sa Netherworld ay maging bagong Great Marshal. Hindi sila magkakaroon ng kapangyarihang lipulin ang lahat ng sangkatauhan. Tama ba? Nanginginig ang boses ng taong anino. Siyempre hindi. Gayunpaman, ang Netherworld ay nagpadala ng ilang unit na nakaistasyon sa 4 na direksyon sa palibot ng Oakhart City. Pagdating ng panahon, babaguhin muna ng mga tao ng Netherworld ang mga residente ng Oakhart City. Kapag naging Netherworld ians na ang mga residente ng Oakhart City, kasama sila sa pangunahing puwersa ng Netherworld para sakupin ang susunod na lungsod. Sa bilis na ito, hindi magtatagal upang gawing Netherworld ians ang lahat ng sangkatauhan.